daan sa kaligtasan. At sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay." Ating pag-aralan at ating pakinggan ang mga pabalita ng ating Diyos na dakila patungkol sa ating tunay na kaligtasan. Isa pong pagbati ng maganda at pagpalang araw sa muli sa amin pong mga minamahal na taga-subaybay at taga-panood ng programang ito, Ang Daan sa Kaligtasan. Sa oras pong ito mga kaibigan, mga kapatid, purihin po natin ang Diyos at pasalamatan sa pagkakataon naman na ibinigay sa atin upang tayo po ay magsama-sama sa loob ng ilang minuto upang mag-aral tayo ng mga katotohanan na magdadala po sa atin sa tunay na daan sa kaligtasan. Ano po? At ang pag-aaral po natin sa oras na ito ay bali ikalawang bahagi nung napag-aralan natin sa ating previous study. Ano po? Na kung saan tinin na po natin doon yung karakter na inaaprobahan ng Panginoon o ng langit base sa mga ginagawa nating paglilingkod sa araw-araw. Ano po? At ipagpapatuloy po natin ang mga kaisipang yan sa pag-i-elaborate sa pamamagitan ng paggamit ang iba pang ilustrasyon ng Biblia upang mapalalim natin o dahil ito ay pinalalim ng ating Panginoon upang lubos nating maunawaan at madali nating mai-apply sa ating mga praktikal na pamumuhay sa araw-araw. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo muli ay sumandaling manalangin. Ama naming banal na makapangyarihan ka po sa lahat, mahabagin at narayan po kayo sa kataasan ng mga kalangitan. Sa pagkakataon pong ito, Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo muli upang magpasalamat sa pagkakataon ito. Hinihiling po namin ang gabay nyo, ang pagpapala ng Banal na Espiritu na kami po ay tulungan upang sa pag-aaral namin ito, mabuksan ang aming puso't isipan at tanggalin ang mga hadlang sa pagtanggap namin ng katotohanan. Pagpalain po kami sama-sama, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. So sa oras po na ito, mga kaibigan, mga kapatid, ay ating titingnan, ang ilang bahagi ng leksyon na gustong ipaabot sa atin ng Panginoon base sa mga parabola na binigay niya sa atin. At sa pagkakataon pong ito, ang ating pag-aaral ay pinamagatan nating The Way to Eternal Life is via Perfection. O ang daan sa buhay na walang hanggan ay doon sa kasakdalan, via perfection. Alam ko po na lahat naman marahil tayo ay nag-aasam ng langit. Nag-aasam ng reward ng Panginoon na walang iba ang buhay na walang hanggan. Subalit, tandaan po natin na sa mga bagay na ito, ang Panginoon ay naglalagay ng kondisyon na doon lamang sa makakaabot nito ng standard na ito, ay doon niya ibibigay ang pagpapala niya na buhay na walang hanggan. Kung kaya nga sa ating nakaraang pag-aaral, ay ipinakita niya sa atin yung karakter doon sa paraan na inihayag niya sa pagbibigay niya ng parabola, doon sa tupa at mga kambing, upang makita natin kung ano yung estandarte niya, kung ano yung kailangan nating abutin, anong klaseng karakter dapat magkaroon tayo upang makarating tayo doon sa panukala niya. At sa pagkataon pong ito ay titingnan natin ang ibang anggulo ng parabolang ito at dito natin makikita ang patuloy na prinsipyo at katotohanan tungkol sa kahalagahan ng paghahanda ng ating mga karakter. At ito pong reward na eternal life ng Panginoon ay may kaakibat na kondisyon. At dito po, ito yung reward doon sa mga papasok sa kaharian. Sapagkat kung titinan po natin ang aklat ng Apokalipsis, may binanggit ang Panginoon na mga bagay-bagay na ginagawa ng tao that makes them disqualified. Makes them disqualified or unqualified to that beautiful city of God. Ang tao ay may ginagawa sila
na mga bagay that they are not supposed to do. No po? That makes them disqualified dito po sa city as well as to have this eternal life. Ano po ba ang mga bagay na ito, mga kapatid? Dito po sa Revelation 21, ito po ang nakasulat dito. And there shall in no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. So dito, mga kaibigan, mga kapatid, ay pinapakita sa atin, ano po, na sa talatang ito, ang sabi doon, sa anumang kaparaanan o sa iba pang kataga, kahit anong gawin, walang tsansa na makapasok doon sa kaharian ng kalangitan at magkamit ng buhay na walang hanggan ang mga tao na ano po daw, na gumagawa ng mga bagay na ito, ng abomination, ng kasuklam-suklam, gumagawa ng kasinungalingan, kundi yun lamang nakasulat doon sa aklat ng buhay ng kordero. Ano po? So yun ang kondisyon. Yun ang isa sa kondisyon, ano po? Hindi lamang yan, sapagkat dito sa Kabanatang 22, ang talata ay 14 at 15, ay may katulad na kondisyon, mga kaibigan, mga kapatid, na binanggit ang ating Panginoon, na ginagawa ng mga tao that makes them disqualified into that city and disqualified to have eternal life. Ano po ito? Ang sabi diyan, blessed, mapalad, are they that do His commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city. For without are dogs, and sorcerers, warmongers, and murderers, idolaters, and whosoever loveth and maketh a lie. Ano po? So, dito, mga kaibigan, mga kapatid, pinapakita sa atin ng talatang ino na mapalad, ano po, ito yung kondisyon. Mapalad yung gumagawa ng kalooban ng Panginoon, ng kanyang kagustuhan, ng kanyang kautusan. Ibig sabihin, yung mga sumusunod, mapalad sila, sapagkat magkakaroon sila ng karapatan. Ibig sabihin, pag mayroon kang karapatan, ay nandun ka. Ano po? Magkakaroon sila ng karapatan doon sa puno ng buhay, sapagkat ito pong puno ng buhay, pag kumain ka, ito yung magbibigay sa'yo ng eternal life. Ano po? Ito yung kinakain ng mga nilalang doon sa mga hindi nagkasalang daigdig, kung kaya sila hindi namamatay. So, ibig sabihin, if you have the right of the tree of life, therefore, you have the right to have eternal life. So, ikaw yung mapalad na papasok doon. Sapagkat ang sabi sa kasunod na talata, sapagkat sa labas, ibig sabihin, ito yung mga hindi nakapasok. Ano? Hindi sila mapalad. Sa labas, are dogs. Mga aso. Hindi ito literal na aso, katulad ng nakikita natin sa tabing kalsada. Kundi ang Biblia, katulad ng sulat ni San Pablo, hinahalimbawa niya sa aso yung mga taong walang kakuntintuhan sa buhay. Ano po? Kakuntintuhan sa buhay. Yung mga walang katampatang contentment sa kung anong mayroon sila. Ano po? Sila ay kumakatawan dito sa mga aso. Mga sorcerer, mga mangkukula, mga gumagawa ng kasamaan sa kapangyarihan ng kadiliman. Ano to? Mga mamamatay tao. Mga sumasamba sa Diyos-Diyusan. Ano po? At alam natin, mga kaibigan, mga kapatid, na ang Biblia, kapag nagsabi siyang idolaters, ay hindi lamang ito yung mga sumasamba doon sa mga rebulto. Ano po? Kundi, katulad sa mga nakalipas nating pag-aaral, pinapakita natin na itong mga idolaters, mga kaibigan, ito yung mga mananamba sa Diyos-Diyusan, na itong mga Diyos-Diyusan ay hindi lamang ito yung mga rebulto na sinasamba, kundi this includes even our possession, or position, or whatever we have in life, like wealth and everything, ito ay sinasamba ng tao. Trabaho nila, pinag-uukulan mo ng panahon, na yung panahon na yon ay dapat sana sa Panginoon, ito ay
sinasabing kasama sa mga Diyos-Diyosan natin. At maraming tao, mga kaibigan, mga kapatid, ang nandito. Ano po? At itong mga grupong ito ng tao, ito yung mga grupo na hindi sila papasok doon sa kaharian ng kalangitan. Ngayon, hindi lamang yan, mga kaibigan, mga kapatid, sapagkat dito sa 21 ng Apokalipsis, may kasunod pa na kondisyon, mga kaibigan, mga kapatid. Tingnan po natin. Ang sabi diyan, sa talatang 7 at 8, He that overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. So, yung daw nagtagumpay, ano po? Ibig sabihin, itong nagtagumpay, kung babasahin po natin ang Apokalipsis 15, kasama dito yung nagtagumpay ka sa kay Satanas, sa hayop, sa tatak, sa imahin, at sa numero nito. Kasama ang sanlibutan. Ano po? Ito yung mga bagay na pagtatagumpayan mo. At kapag ikaw daw ay nagtagumpay, sabi niya, mamanahin mo ang lahat ng bagay. Kasama yung buhay na walang hanggan. Ang sabi ng Panginoon, ako ay magiging Panginoon niya, at siya ay magiging anak ko doon sa langit. Subalit, ito yung mga nasa labas. Sa talatang 8, but the fearful, unbelieving, abominable, and murderers, warmongers, sorcerer, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. So, yung mga masunurin, yung mga nagtatagumpay ay doon sila sa loob, subalit yung mga gumagawa ng kasamaan, ito yung mga disobedient, ano po, doon sa pinag-aralan natin nakaraan, sila ay magmamana, hindi ng langit, kundi magmamana sila ng apoy, mga kaibigan, mga kapatid. So dito pinapakita sa atin ang kondisyon na ito, mga kaibigan, mga kapatid. Ano po? Ang sabi dito, outside did the things that they are not supposed to do. So itong mga nasa labas ng kampamento ng Panginoon, yung mga tao na hindi pinagpalad, na makapasok at magkamit ng buhay na walang hanggan, ang sabi doon, they did things that they are not supposed to do. Ano po? Gumawa sila ng mga bagay na hindi nila dapat ginawa. O gumagawa sila ng bagay ngayon na hindi nila dapat ginagawa sa ngayon. Ano po? May mga bagay na kailangan nating gawin, pero may mga bagay na hindi natin dapat ginagawa. At sa mga bagay na ginagawa natin ito ang magdi-disqualified sa tao doon sa langit na bayan. So, nung nakaraan nating pag-aaral, ay ipinakita po natin na yung ginagawa natin sa ating kapwa, yun yung mga bagay na dapat nating gawin. Ano po? Ito naman sa Revelation, ito yung mga bagay na hindi natin dapat gawin. Kaya ang sabi dyan, sa Revelation ay ginawa nila yung mga hindi natin dapat gawin. Kaya dito sa Mateo 25, ito ay tinatawag na complementary. Ito yung, sabi nga yan, the other side of the coin. Ano po? Sapagkat sa Revelation, the sin is the sin of commission. Ito yung paggawa ng mga bagay na hindi natin na dapat nilang gawin. But in Matthew, the sin of omission. No? Ito naman yung mga bagay na dapat sana nilang gawin, subalit hindi nila ginawa. Ano po? Ito yung pagkakaiba ng dalawang ito. The sin of commission ay yung ginawa mo yung bagay na hindi mo dapat gawin. Ito namang sin of omission ay hindi mo ginawa yung bagay na dapat ginawa mo. Ano? So, dalawang bagay ito, mga kaibigan, mga kapatid. Sana po maging malinaw sa atin. Hindi dahil hindi ka gumagawa ng masama, ay okay ka na. At yan po ang titingnan natin sa pag-aaral natin ito, mga kaibigan, mga kapatid. Ano po? Ang sabi po ng Selected Messages, Volume 1, ang pahina ay 220. The condemning power of the law of God extend not only to the things we do, but to the things we do not do. We are not to justify ourselves in omitting to do the things that God requires. We must not only cease to do evil, but we must learn to do well. God has given us powers to be exercised in good works. And if these powers are not put to use,
we shall certainly be set down as wicked and slothful servant. So dito mga kaibigan, pinapakita po sa atin, ang sabi ko nga, hindi dahil hindi ka gumagawa ng masama, ay okay ka na sa Panginoon. Ano po? Dahil hindi ka gumagawa ng masama, subalit hindi ka naman gumagawa ng mabuti, ikaw po ay kukonsidera ng Panginoon na tamad at masamang alipin. Therefore, pag ikaw ay tamad at masamang alipin, maliwanag lamang na hindi ka rin magmamana ng kanyang banal na syudad at hindi ka magkakamit ng buhay na walang hanggan. You will still be among those who are outside the city of God and be cursed and will inherit not the kingdom of God but will be in the lake of fire. So yun po ang maliwanag mga kaibigan, mga kapatid, sa bagay na ito. Ano po? Dito po sa Isaias, kabanatang 58, ganito po ang nakasabi. Talatang sa S at 7. Is not this the fast that I have chosen? To loose the bands of wickedness, to undo the heavy burdens, and to let the oppressed go free, and that you break every yoke? Is it not to deal thy bread to the hungry, and that thou bring the poor that are cast out to thy house? When thou seest the naked, that thou cover him, and that thou hide not thyself from thy own flesh? So, ito mga kaibigan, mga kapatid, talatang ito, kung mapapansin po natin mga kaibigan, mga kapatid, ang sabi niya, ito ay, alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, sabi ko nga, itong mga Pharisee, ay, they are known to be the most strict when it comes to fasting. No? Pero sabi ng Panginoon, hindi yan ang gusto kong fasting. Yung nagmumukmuk ka na parang nalulungkot ka masyado sa kasalanan mo. Sapagkat ang sabi ng 58 ng Isaias, ang gusto kong pag-aayuno, ito. Ano po? Yung, sabi dito, kalagan mo yung nasa kasamaan, ibig sabihin, yung alipin ng kasalanan ay kalagan mo at palayain mo siya sa biyaya ng Panginoon. Alisin mo ng mga mabigat na pasanin yung mga tao at dalhin mo sa Panginoon upang magkagaroon ng kagaanan. Sabi dito, yung ibigay mo yung tinapay mo at kung anong mayroon ka sa nangangailangan at nagugutom, yung dalhin mo yung mga pulubi, mahirap at walang matuluyan sa iyong bahay, yung damitan mo yung mga mawalang damit, no? Ito yung sabi ng Panginoon, ito yung ayuno na gusto ko. Ibig sabihin, kung titignan po natin mga kaibigan, mga kapatid, itong sinasabi ng Panginoon na pag-aayuno, this is the positive, practical way of religion. No po? Itong gusto ng Panginoon, yung ilagay natin sa practical sense, practical application, yung religion natin. No? Kung kaya nga mga kaibigan, mga kapatid, no po, sabi ng talata kanina, ay pinapakita sa atin na ito yung mga dapat nating gawin. No? Hindi ka nga gumagawa ng masama, subalit hindi mo naman ginagawa ang mga bagay na ito, still, ang sabi doon, you will be found wanting. Pag tinimbang ka ng Panginoon, ay kulang ka pa rin. Ano po? At yan po ay i-illustrate natin mamaya sa patuloy ng ating pag-aaral. Ano po? Sapagkat ito pong sa parabola ng goat and sheep, ang sabi ng Panginoon, ako'y gutom at inyong pinakain, ako'y uhaw at inyong pinainom, ako'y hubad at inyong dinamitan, ako'y ganito. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, hindi natin kailangang gumawa ng Dorcas work para gawin ito. Ano po? Sabi ko nga, halimbawa, wala namang malapit na kulungan sa lugar nyo. Baka sabihin mo, ay, Panginoon, hindi ko yan magagawa. Pala. Kasi hindi kita mabibisita sa kulungan kasi wala naman itong kulungan. Ano po? But you know what, beloved? Mayroong spiritual dimension ang mga bagay na ito, mga kaibigan, mga kapatid. Ano po? Hindi lamang ito literal na mga ganitong bagay, kundi ito ay may kaakibit na spiritual dimension
na dapat makita natin at dapat matugunan natin, mga kaibigan, mga kapatid. Ano po yung spiritual dimension na to? Sabi dito, hungry for spiritual food. Marami ngayon na nangugutom sa katotohanan, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi lamang sa material na pagkain, kundi sila ay gutom sa spiritual na pagkain. So, ang Biblia ay spiritual bread of food ng Panginoon that we can share to those who are hungry for spiritual food. Ano po? Ang sabi diyan, thirsty for the Spirit. Ano po? Nauhaw sila sa banal na Espiritu. Uhaw na uhaw. Ano? Sapagkat ang kanilang buhay ay pinapamuhay nila sa laman, sabi ng Galatia 5. Ano po? So, uhaw na uhaw sila sa banal na Espiritu na pwede natin silang painumin. Ano po? Sabi diyan, stranger. Those unbelievers are stranger in God. Naked, destitute of Christ's righteousness, sick, sin-sick, prisoners of Satan. So, ito yung spiritual dimension ng mga bagay na ito, mga kaibigan, mga kapatid, na sinasabi ng ating Panginoon na ginawa natin sa ating kapwa, na inaako ng Panginoon na ginawa natin sa Kanya. Sapagkat marami sa Kanyang mga anak, na po, ang ganito ang kalagayan. Gutom sa katotohanan, uhaw sa banal na Espiritu, estranghero pagdating sa Panginoon sapagkat hindi nila kilala ang Panginoon. Na siya pala ay nagliligtas katulad nga ng sabi ni Juan, Behold, the Lamb of God that taketh away sin. Maraming hindi nakakaalam na ang Diyos ay nagpapatawad. Ang sabi dito, marami ang hubad sa katuwiran ng Panginoon na dapat nating damitan katulad ng damit natin. Ano po? Maraming may sakit ngayon ng kasalanan at maraming ang nasa kulungan ng ating kaaway na si Satanas na dapat nating bigyang laya. So ito, mga kaibigan, yung spiritual dimension na dapat nating tugunan sa ating paglilingkod sa araw-araw. Ano po? Kung kaya nga may narinig ako na as if hindi ko naman nilalahat, pero there are those who brag about their experience na pag nakapunta sila doon ng Jerusalem at nakalakad doon sa nilakaran ng Panginoon, pag uwi dito sa atin, parang ipagyayabang na, nakapunta ako doon at nakalakad mismo ako doon sa nilakaran ng Panginoon, papunta doon sa Golgota, doon sa Galilea, doon sa ganito. Marami ang ganito. Pero ang sabi po ng Desire of Ages, ano po? Ang sabi dito sa page 640, many feel that it would be a great privilege to visit the scenes of Christ's life on earth, to walk where He trod, to look upon the lake beside which He loved to teach, and the hills and valleys on which His eyes so often rested, but we did not go to Nazareth, to Capernaum, or Bethany, in order to walk in the steps of Jesus. We shall find His footprints beside the sickbed, in the hovels of poverty, in the crowded alleys of the great city, in every place where there are human hearts in need of consolation, and doing as Jesus did when on earth we shall walk in His steps. Ano, mga kaibigan? Hindi natin kailangan, maganda na nagkaroon ka ng pribilehiyo na makalakad doon. Sa Galilea, sa Bethany. Pero ang sabi niya, hindi kailangan makapunta ka doon para makalakad ka sa kanyang nilakaran. Sapagkat marami ang nasa banig ng karamdaman, ang nasa kahirapan, ang mga nauuhaw nagugutom sa mga daan ng malalaking syudad, ang puso ay nangangailangan ng kagaanan at pagpapatawad. Pag ginawa daw natin ito, we are walking in the footsteps of Jesus. Ano po? Kung kaya nga, mga kaibigan, mga kapatid, doon sa parabola ng sheep and goat, sabi ng Panginoon doon sa mga goat, hindi nito ginawa sa akin eh. Ang tanong nila, kailan namin kayo nakita na ganito? Marahil itong mga goat ay palakad-lakad sa kalsada, and there are those who are in the alleys of highways and byways, nangangailangan. Ito yung kasalanan ng goat. Ano po? Ang sabi dito, mga kaibigan, mga kapatid, itong mga tupa, hindi naman nila ito ministrate o minaltrato. Ano po? Pero ang kasalanan nila, ang sabi dito, in the parable of the goat, the goat did not mistreat those in need, but their grievous sin is by ignoring them. No? Ignoring them.
Kaya sabi ng mga tupa ay mga kambing, kailan naman namin nakita na ganito Ano? Sapagkat hindi nila nakita because maybe these people are just around them, hindi man nila minamaltrato, subalit hindi nila binibigyan ng pansin. No? Kasi parang iniisip nila, anong mapapala natin dyan? Hindi mo yan makakabayad sa atin? Hindi mo yan makakabalik ng favor na binibigay natin sa kanila? Marami din iniisip ng mga kambing. Kaya, hindi naman nila minamaltrato, yet they are ignoring them because ganito ang nangyari. Ano po? So, ang kasalanan nila ay grievous, not because, sabi nga, hindi naman nila minamaltrato, but because inignore nila yung mga tao sa paligid nila na nangangailangan. Ano po? Kaya, ang lesson dito mga kaibigan, mga kapatid, nang sabi dito, the lesson in the parable is that ceasing to do evil and to do good. No? Hindi lamang tumigil ka sa paggawa ng kasalanan, kundi gumawa ka ng kabutihan. No? Kailangan mong gumawa ng kabutihan. Yun ang, sabi nga, may sin of commission, but may sin of omission. Ano po? Kaya, i-illustrate natin itong mga kaibigan, mga kapatid. Dito po sa kwento na masusumpungan natin, dito po sa Mateo 19, at alam ko naman na familiar ito sa lahat halos sa atin, because this is the story of the rich young ruler. Ano po? Dito in-illustrate ng Panginoon, ano po, yung sin of omission. Tingnan po natin ang talata. Ang sabi dito, and behold, one came and said unto him, Good master, what good thing shall I do that I may have eternal life? So ito pong binatang ito, he is looking for heaven or eternal life. Ano po? At ang sabi, and he said unto him, Why callest thou me good? There is none good but one, that is God. But if thou wilt enter into the life, keep the commandment. Ano po? He said unto him, which? Sabi ng binata, alin sa mga katusan? He said, Thou shalt not murder, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness, honor thy father and thy mother, and thou shalt love thy neighbor as thyself. The young man saith unto him, All these things have I kept from my youth. What lack I yet? Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come follow me. But when the young man heard the saying, he went away sorrowful, for he had great possession. Dito mga kaibigan sa talatang ito, ipinakita sa atin mga kaibigan, mga kapatid, ano po, na the way to eternal life, sabi nga sa ating pamagat, is via perfection. Sapagkat sinabi ng Panginoon, yung tanong ng binata, paano ako magkakaroon ng buhay ng walang hanggan? Ang sagot ng Panginoon, but if thou wilt be perfect, ano? Kung gusto mo maging sakdal, ibig sabihin, kung gusto mong magkamit ng buhay na walang hanggan, kailangan mong maging sakdal. No? Kailangan mong maging sakdal. At kung papansinin po natin mga kaibigan, mga kapatid, ano po, itong talata na ginamit ng Panginoon, ano po, pansinin natin, iwan ko po kung napansin nyo yung mga kautusan. Sapagkat sinabi ng Panginoon, kung gusto mo talaga magkaroon ng buhay, gawin mo ang nasulat sa kautusan. At kung papansinin nyo mga kaibigan, mga kapatid, hindi binanggit ng Panginoon doon sa 10 utos, yung unang 4. Ano po? Yung unang 4 na para sa Panginoon. Binanggit lang namang Panginoon yung huling 6 that refers or pertains to his fellow men. Sapagkat nababasa ng Panginoon ang puso nitong binata na ito. Kaya ang sabi po dito, pansinin po natin, verse 18 quotes the last 6 commandments from 6 to 9. Kung napansin niyo po, yung commandments na 6 to 9. No? Then, the 5th instead of 10. No? Tapos yung verse 19, he said, Thou shalt love thy neighbor as thyself because it is the perfect opposite of covetousness. Hindi binanggit ng Panginoon, kung napansin niyo po. 6 to 9, ano po? 6, 7, 8, 9. Tapos, yung pang-5, ginawa niya dito, pero yung pang-10, hindi niya sinabi na thou shalt not covet. Kung napansin niyo po. Kundi ang sinabi niya, love thy neighbor
as thyself. Bakit? Because it is the perfect opposite of covetousness. Ano po? Hindi sinabi ng Panginoon na huwag mong gagawin ito. The sin of omission. No? Kundi sinabi ng Panginoon yung positive sense, which is the commission. No? Hindi binanggit ng Panginoon yung omission na huwag mo itong gagawin. Huwag kang mag-covet. Kundi ang sabi niya, mahalin mo ang kapwa mo katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Sapagkat ito ang kompletong kabaliktaran nito. Ano po? Gusto ng Panginoon na makita nitong binatang mayaman yung practical sense ng kautusan ito. Which is the practical application sa buhay niya. Ano po? Kaya nga, sabi dito, ginamit ng Panginoon ang mga bagay na yun. Jesus said, if you want eternal life, keep the commandments. Sabi niya, kung gusto mong buhay, gawin mo to. But in verse 21, if you want to be perfect, meaning to have eternal life, you need to be perfect. Yun ang sabi ko kanina. The ruler abstained from evil but not perform the good. So his sin is a sin of omission. Ano po? Sabi ng binata, hindi ko yung ginawa mula pa nung kabataan ko. Ano? Hindi ko yung ginawa. Kung ginawa ko pala yan, ginawa ko na yan. Sabi niya, yang ganitong bagay, ginawa ko na yan. Hindi siya gumawa ng masama. Hindi siya gumawa ng masama. Ang problema niya, hindi din siya gumawa ng mabuti. So ito po mga kaibigan, mga kapatid, yung sinasabi ko kanina, hindi dahil hindi ka nakagawa ng masama, ay okay ka na sa Panginoon. Dahil kahit wala kang ginawang masama, kung wala ka din namang ginawang mabuti, ay hindi ka pa rin sakdal sa mata ng Diyos, mga kaibigan, mga kapatid. So dito nasasakdal ang ating karakter. No po? So dito ipinapakita sa atin, mga kaibigan, na if we want to have eternal life, perfection of character is a must. Kailangan. At ang perfection of character, mga kaibigan, ay pinapakita sa leksyon sa kwentong ito, mga kaibigan, na nasasakdal natin ang ating mga karakter sa pamamagitan ng paglilingkod natin sa ating kapwa. Ano po? At ang karakter ay hindi lamang napapabuti katulad ng pagtingin natin sa ating kapwa na kapag ang isang tao ay hindi gumagawa ng masama, ay mabuting tao, ay hindi yan nagnanakaw, hindi yan nangungopya, hindi yan nagsalita ng masama sa kanyang kapwa. Pero kapag wala din naman siyang ginagawa ng mabuti, still, that person is not perfect. Tandaan po natin yan, mga kaibigan, mga kapatid. Sapagkat dito ini-illustrate sa atin kung ano ang kasakdalan ng ating karakter. Ano po? At ang pagiging sakdal sa karakter, mga kaibigan, ay nangyayari sa ating paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Doon lang tayo masasakdal, at pag tayo sakdal, tayo ay magmamana ng buhay na walang hanggan. So ito yung kondisyon, mga kaibigan, mga kapatid, ano po? Ngayon, dito po sa Lucas, Kabanata 10, ay may katulad na halimbawa. Ano po? May katulad na halimbawa. Ito yung lawyer na nagtanong sa ating Panginoon. Hindi natin to basahin na isa-isa. You can pause the video maybe and read it sa iyong leisure time. Pwede niyong basahin. Pero dito sa kwentong ito, mga kaibigan, mga kapatid, na po, pinapakita dito na isang lawyer, ito mga kaibigan, ang lawyer na ito, ay hindi po ito katulad ng lawyer natin dito ngayon. Itong lawyer na ito ay, ibig sabihin, expert ito pagdating sa Book of Moses, sa kautusan. Ano? Expert ito. Alam na alam niya ang Pentateuch o the laws of Moses, o Mosaic law. Perfect niya itong mga kaibigan, mga kapatid. At itong lawyer na ito ay lumapit sa ating Panginoon. Ano po? At dito pinapakita na sabi ng lawyer dito sa talatang ito, katulad ng binata, nagtanong din siya, sabi niya, and behold, a certain lawyer stood up and tempted him, saying, Master, what shall I do to inherit eternal life? The same question. Paano ako magmamana ng buhay na walang hanggan? Ang sabi ng Panginoon, I said unto him, what is written in the law? How readest thou? Sapagkat alam niya, mga kaibigan, mga kapatid,
alam ng Panginoon na itong lawyer na ito ay bihasang-bihasa pagdating sa kautusan. No? Sabi niya, ano ang nababasa mo sa kautusan? Sabi niya, ito. Gawin mo to at ikaw ay mabubuhay. Sabi niya, mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang kapwa mo. Sabi ng Panginoon, alam mo pala, hindi. Gawin mo. Pero sabi ng binata, ng lawyer, pero suli ang Panginoon, alin ang kapwa ko? Apo? Sapagkat ito ang maraming katanungan natin, mga kaibigan, mga kapatid. No? Kaya, purihin natin ang Diyos sapagkat ang halimbawa niya ay kumpleto. Wala kang dapat idahilan at excuse na hindi mo magawa. Ano po? Sabi ng lawyer, therefore, if I have to love my neighbor as myself, who is then my neighbor? No? Sino ang aking kapwa? Dahil marahil yung kambing, ganito ang katanungan nila. Sabi ng Panginoon, ginawa mo ito sa kapwa mo, ginawa mo sa akin. Marahil yung kambing, ito nila, bakit? Sino man doon ang kapwa ko? Ano po? So, sinagot siya ng Panginoon sa isang parabola o kwento. Alam natin yung kwento ng Good Samaritan. Ano po? Na kung saan pinapakita doon, mga kaibigan, mga kapatid, ang sabi doon ng Panginoon, who is then the neighbor? Lahat ng nangangailangan, mga kaibigan, mga kapatid, ay kapwa natin. No? At maraming nangangailangan sa palibot-libot lang natin na dapat nating tugunan. Ano? Kung titingnan natin doon sa kwento, mga kaibigan, mga kapatid, sinong unang dumaan? The priest. Dumaan siya. Nakita niya at siya'y umiwas sapagkat siguro inisip niya, pwedeng sa panahon natin, pastor ngayon, ay, ako'y maglilingkod pa, ako'y may simba, magsisermon ako. Pangalawa, yung Levita, o diakono sa atin ngayon, may katungkulan din. Yung Levita, medyo okay sapagkat nilapitan niya, tinignan niya muna. Pero kaparehas ng pare, umiwas din siya. And here comes the Samaritan, the outsider, the outcast. Yung mga tipong hindi kinikilala ng sosyudad. At siya pa ang gumawa nitong mabuti. Ano po? So, dito mga kaibigan, mga kapatid, ay pinapakita sa atin ang katunayan ng ang kasakdalan ng paglilingkod. Anong karakter ay nakikita sa paglilingkod? Dito po sa Mateo 5:38 hanggang 48, ang sabi dito, you have heard that it hath been said, an eye for an eye, and tooth for a tooth. But I say unto you, that ye resist not evil, but whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn to him the other also. And if any man will sue thee at the law, and take away thy coat, let him have thy cloak also. And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain. Give to him that asketh thee, and from him that would borrow on thee, turn not thou away. Ye have heard that it hath been said, thou shalt love thy neighbor, and hate thine enemy. But I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you, that ye may be the children of God, the Father which is in heaven. For he maketh his sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. For if ye love them which love you only, what reward have ye? Do not even the publicans do the same? And if ye salute your brethren only, what do ye more than others? Do not even the publicans so? Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. So dito mga kaibigan, mga kapatid, pinapakita sa atin muli ang kasakdalan. Ano po? Kasakdalan. Itong taas na mga bahagi, mga kaibigan, this is the condition of being the Son of God. Ang sabi ng Apokalipsis, yung magtatagumpay, ako ay magiging Diyos nila at sila ay magiging anak ko. Ngayon, ano ang kondisyon para ikaw ay maging anak ng ating Panginoon? Ang sabi dito, ito yung kondisyon. Nang sabi, pag sinampal ka sa kaliwa, ibigay mo pa yung kanan. Ibig sabihin, huwag kang gaganti. Ito yung dapat natin overcome. Sapagat ang tao ngayon, ayaw nilang tingnan sila na maliit ng kapwa nila. Ayaw nilang
yung tipo ba na imaltrato, ayaw nilang maliitin. Pero sabi ng Panginoon, pag sinampal ka, huwag kang gaganti. Ibigay mo pa yung isa. Pag ikinaso ka, ibigay mo pa yung coat mo. Sabi dito. Kapag pinalakad ka ng 1,000,000, dublihin mo pa. Ibig sabihin, pag humingi sa'yo ng tulong na ganito, hindi lang yan ang ibibigay mo. Kung kaya mo, bigyan mo kung ano ang nararapat o gusto mo. Sabi dito. Bigyan mo yung mga humihingi sa'yo at huwag kang tatalikod. Marami sa atin, ayaw mahiraman, ayaw mautangan, ganyan. Ano po? Sabi dito, mahalin mo, sabi ng iba, mahalin mo ang kapwa mo at kainisan mo ang iyong kaaway. Pero sabi ng Panginoon, mali. Mahalin mo ang kapwa mo at ipanalangin mo ang kaaway mo at sinumang pumipighati sa'yo. So ito mga kaibigan, ang kondisyon na ibinigay ng ating Panginoon ay ito ang kondisyon ng kasakdalan. Ano po? Kaya ang sabi, perfection is doing good to the poor. Ito yung kasakdalan ng karakter. So kung gusto nating maging sakdal ang ating karakter, sapagkat ito po ang kinakailangan, upang tayo magmana ng langit at buhay na walang hanggan, let us do good to the poor. Sapagkat sabi ko nga, which is the condition of being the Son of God in verse 45. But in 44, is not only ceasing to do evil, but doing good. Ano? Sa talatang 44, ang kondisyon ng pagiging anak ng Diyos, hindi lamang na hindi ko gumagawa ng masama, kundi kailangan mong gumawa ng mabuti. Ano po? Yun ang kondisyon sa atin ng ating Panginoon. No? Yun ang kondisyon sa atin ng Panginoon. Kaya, kung papansinin po natin mga kaibigan, mga kapatid, the conclusion is different. In Matthew 5, says, be therefore merciful. In Matthew 5, sapagkat dito sa verse 36, says, be therefore merciful. In Matthew 5, be therefore perfect. So perfection is performing good, mga kapatid. Ano po? Kung titingnan natin mga kaibigan, mga kapatid, iba ang konklusyon na ginamit ng Panginoon. Ano? Nang sabi niya dito sa Lucas, sa 27 hanggang 36, parehas itong talata doon sa Mateo, subalit dito sa verse 36, ang ginamit ng Panginoon ay, be therefore merciful as your Father in heaven as merciful. Doon sa Mateo, ang ginamit ng Panginoon, be therefore perfect as your Father in heaven as perfect. Pero sa Lucas, merciful. Ibig sabihin, yung pagiging sakdal, ano po, ay pagiging merciful. Yung pagiging sakdal ay paggawa ng mabuti sa kapwa. Tandaan po natin mga kaibigan, mga kapatid, ano po. Kung gusto mong maging sakdal, kailangan mong gumawa ng mabuti sa iyong kapwa. Sapagkat ito po ang kasakdalan. Ano po? Ito po ang kasakdalan. Kaya nga, sabi sa huli natin pag-aaral, para mabalanse ang mga bagay na ito, ginamit yung binigay ng Panginoon yung talata sa Santiago 1:27. Na nakalagay doon, pure religion and undefiled before God in the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world. It is to do good, insist to do evil. Ano po? Ito yung balanse ng kasakdalan ng ating mga karakter. To keep unspotted from the world. Ibig sabihin, mataman mong ingatan na hindi ka magagawa ng kasamaan. Subalit, tandaan mo rin na kailangan mong gumawa ng kabutihan. No po? Balansyado ito. No? Ito ang pagiging o pagkakaroon ng sakdal na karakter natin. Na itong karakter na ito po, ito ang karakter na aaprubahan ng langit. Ito yung karakter na magiging kondisyon na titingnan ng Panginoon upang tayo makapasok doon sa kaharian ng langit. Ito yung karakter na karapat-dapat na pamanahan ng ating Panginoon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po, ang sabi ko kanina, the way to eternal life is via perfection. And perfection is to do good and to cease from doing evil. And perfection, mga kaibigan, mga kapatid, is doing good and merciful. Be merciful sa ating kapwa. Sana po sa pagkakataong ito, mga kaibigan, mga kapatid, ay nadagdagan ng ating kaalaman kung paano po tayo mag-develop ng karakter natin sa panahong ito. Karakter na aaprubahan ng Panginoon.
na ito po ang kinakailangan niya na magkaroon tayo sa buhay na ito, sa panahong ito. Na hindi lang po kailangan hindi tayo magawa ng masama, kundi kailangan nating gumawa ng mabuti. No po? The sin of omission in the sin of commission. Sa Revelation, ipinakita sa atin that those who belong to those outside the city are those people who did things that they were not supposed to do. Gumawa sila ng bagay na hindi nila kailangan gawin. Dito, sa Mateo 5, ay pinakita din sa atin mga kaibigan, na itong rich young ruler, itong lawyer, ay hindi nila ginawa ang bagay na dapat ginagawa nila. So, kailangang balanse mga kaibigan, mga kapatid. Hindi natin makomit yung sin of omission at hindi natin makomit yung sin of commission. Hindi lamang kailangan nating umiwas sa kasamaan, pero kailangan po natin gumawa ng kabutihan sa ating kapwa. Sapagkat yon ang estandarte ng Panginoon na dapat nating ipamuhay in practical sense sa buhay na ito. Sapagkat kung ginagawa po natin yan, na tayo ay nagiging merciful at gumagawa ng mabuti sa ating kapwa, at ang ating kapwa mga kaibigan ay lahat na nasa palibot natin na nangangailangan, tayo po ay patuloy na lalakad sa daan ng kaligtasan. Pagpalain po tayo ng Panginoon muli sa oras na ito.